Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos for the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,521 subscribers. Konti na lang guys, magkano na tayo, no? Magsa 7,600 subscribers na tayo. At ang goal po natin ay makarating po tayo sa 100,000 subscribers. Syempre, this is impossible if hindi niyo po ako tutulungan, no? So with your help and with God's help and God's guidance, we can be able to attain the 100,000 subscribers. Thank you so much. God bless you all. This is really the perfect time because we are now growing. We are a growing family and I want you to be part of this family. Okay, guys, ang pag-usapan po natin ngayon ay yung ano, yung siniwalat ni Senador JV Ejercito Estrada na meron daw scam na mas matindi pa sa Farmally. Oh, yan. Mas matindi pa sa Farmally. Oh. Okay. Ayun. So pinangalanan na po, no, Senator JV Ejercito has named a pharmaceutical company in cahoots with doctors to prescribe their medicines in a modus allegedly worse than Farmally scam. Kasi po yung mga doktor, alam naman po natin na, kunwari, nagreseta sila, ay may contact na sila doon. Ha? May contact na sila doon sa ano na yon, sa pharmacy na yon, no? Or doon sa pharma company na yon, no? So sabi niya, ano daw to, no? With cahoots, no? Or may nag-aano po sila, no? Merong connivance. Kumbaga, may connivance po sila, ang pharmaceutical company na ito, dun sa mga doctors. Pero alam naman natin, nakalakaran na to for the longest time. Ngayon lang ba alam ni Senator J.V. Ejercito yan? Pero kung worse than Farmally, ay nako, napakadelikado niya, no? So sabi niya, pinangalanan niya, no? Alleged lang to, ha? Ako, ano yan, alleged lang po yan. Yung sabi po ni J.V. Ejercito, yung Belkens Pharma. Ano ba to? No? Okay, apparently the subject of Philippine Star columnist Alex Magno. Oh, so baga kinuha pala ni kinuha pala ni Senator J.V. Ejercito doon sa column ni Alex Magno sa Philstar. So parang dinampot lang niya yan na issue, siguro pinaimbestigahan din niya sa mga staff niya, etc. No, ito ay nung April 20 column, no, about a firm allegedly. Ito Itong si Alex Magno hindi pinangalanan. Bakit po? Kasi po si Alex Magno, private citizen. Walang immunity yan. Columnist, walang... Pag yan, pinangalanan niya yan, okay? Si JB, pinangalanan niya yan, syempre yung pharma company na yon ay talaga namang ididemanda siya. Tayo naman, sinasabi lang po natin to, news lang to, ha? News. Okay? Sinasabi lang natin. And I allege, hindi po tayo naniniwala o inaalis na natin na wala silang kinalaman. Pero ibig sabihin, ano lang to, for the sake of news. Okay? Ayun, no? So, ito yung pink tickets. Matatandaan nyo po, no? Si Tulfo, no? Yung mga gobyerno natin, sabi niya, instead of, generic, branded yung inaano, branded yung nire-reseta sa mga government hospitals, no? In exchange of travel. Pero ginagawa na 'yan for the longest time po, no? Yan, oh, kapalit mga luxury cars, watches to doctors who meet their quota of prescribing the medicine. Parang ano rin, no, medyo may unethical doon. No, oo, magrereseta ka tapos kapalit ng relo. Paano kung yung nireseta mo, dapat makahit ka ng quota. Paano kung nireseta mo ay hindi naman talaga pwede, no? Papaano 'yon? So, 'yon 'no, so in-approach siya ng ano 'no, yung sabi ni Erso, I was approached already by some pharmaceutical companies and some blowers. Parang ano po kasi yan 'no, ito bibigyan kita ng pang-travel mo, kami ang mauuna sa listahan mo, parang gano'n, kami ang preferred. Siyempre yung mga mga ibang pharmaceutical companies, bakit gano'n? Maganda naman yung brand namin, maganda naman yung brand namin, maganda naman yung kumpanya namin. Bakit gano'n, 'di ba? Something like that, 'no? So, ito yung practice talaga ng Belkens Pharma, sabi ni Senator J.V. Ejercito. Okay, wherein the shareholders are doctors and they import quality drugs for hypertension, diabetes, and others. At talaga, Belkens Pharma, siguro baka nga dahil doon sa mga na nagpapalit sila ng mga ng mga ano to,
ng, ng mga gamot 'no or ng mga, maintenance nila 'no. Ay naku, naiintindihan natin 'yan. So, the only problem is that there seems to be a conflict of interest and breach of ethical standards. Tayo po kasi 'no, bawat profesyon may mga ethical standards 'yan. For example, if you are a teacher 'no, dapat hindi ka tumatanggap ng regalo, o kung ano pa man in exchange of passing the student, something like that, okay? Oo, nagkakaroon ng ano 'no. Now, at tsaka yung mga doktor dapat, hindi dapat ano 'yan 'no, involved sa marketing. Hindi po 'yan empleyado ng pharma company. Hindi rin po 'yan bayaran, something like that. Kung ano lang po ang tama 'no, pinag-aaralan naman po kasi 'yan, eh. Kung ano po ang tama doon sa ano na 'yan, ha. So sabi ng senador, he would file a resolution seeking to investigate the alleged modus of the pharmaceutical firm gifting doctors with luxury cars and gifts to prescribe their medicines even though their patients may not even need it for their ailments. Ayun na ang problema, eh, no? Kung hindi kailangan, no? Kung kailangan, pwede. Pero kung hindi kailangan, bakit naman niya i-reseta yon, di ba? So, ano pa lang, no? Kung dun mo pa lang titignan, there is something wrong with that. Okay, nakuha niyo po? Okay? So, yun. Pero yung mga kalakaran na yan, matagal na yan, no? Minsan pa nga, yung mga ano, no, mga anong tawag dito, yung mga magagandang ano, magagandang, medref, 'di ba? Medref may mga di kotse yan, gaganda, sexy, 'di ba? O papasok sa isang doktor, o paglabas ano na 'no, naka-deal na sila. O something like that. O maraming botos yung mga pharmaceutical company na yan, okey? O mga ano, kunwari dina-dine-in, lumalabas 'no, yung mga doctors at yung mga pharmaceutical companies, trini-treat yan sa isang um mamahaling, restaurants, 'di ba, gano'n, 'di ba? Oh, 'yan. Sabi niya, parang nagiging networking or pyramiding matagal na 'yan, senador. Oo, ngayon lang ba natin nalalaman 'yan, matagal na po 'yan nakalakaran sa tayo po ay nagtrabaho sa isang eskuwelahan na panay medicine 'no, may mga clinic do'n. Nakikita po natin at sinasabi naman po nila ay matagal na po itong kalakaran. Nagtataka lang po tayo etong si Senator Tulfo at saka si Senator JB, ngayon lang pala nila nalalaman yan. Pero anyhow, maganda rin po yan na na-open yan sa public para naman involved din po tayo. No? Kaya po mag-comment lang po kayo dyan kung ito po ay na-witness nyo na or nangyayari po sa inyong mga clinic, sa mga ospital, etc. No? Now, matagal na yung company, lumakas ito during the pandemic. Ayun, matagal na pala eh, no? Lumakas ito ng pandemic. Ano, let's give them a benefit of the doubt. Baka naman magaganda ang produkto nila, no? Gumagaling, no? So, yan. Si Ejercito pala, siya palang author ng UHC or Universal Healthcare Law. No? Said such practice only added to the medical expenses of patients. Ayun lang. No? Mas maganda kung nakakamura eh. No? Kung mas nakakamahal, di ba? Kung hindi kailangan, di ba? Parang gano'n. Dapat yung kailangan lang 'no? Ayan, so, if there are doctors indeed prescribing medicines or supplements that we don't really need, then nakakadagdag ito sa out-of-pocket expenses. Tama naman din 'yan 'no? Mas maganda nga kung tulungan na 'yan ng gobyerno, 'no? 'Yan, libre na lahat 'yan, 'no? Kaya naman 'yan, kaya naman 'yan, 'di ba? Okay. Ito, mas active daw sila sa provinces than in Metro Manila. Siyempre sa provinces, 'di ba, mas tago, 'di ba? Parang gano'n. Oh, pagkatapos niyan, so we really have to look into this. Again, we do not want unnecessary extra expenses for ordinary Filipinos, especially those in the provinces. Tama naman din po yun. Sige, mabuhay ka, Senator JB Ejercito. Sige, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman. This is really the perfect time to join us. Maraming salamat po guys. God bless you.